Nagsisimula na naman pong gumalaw ang Office of the Ombudsman para ubusin po yung mga kritiko ni Bongbong Marcos, especially yung nandoon sa minority ng Senado. Dahil ngayon, ang tinatarget ngayon ni Boying Rimulya ay si Senator Loren Legarda. So pagkatapos ng kay Alan Peter Cayetano at Senator Robin Padilla, ito pong si Senator Loren Legarda naman po ang tinatarget dahil medyo vulnerable po dahil kasama nga po niya yung anak niya doon sa ibang bansa at ang kanyang paalam sa kanyang pagbiyahe sa abroad for medical check-up. So, yun po limited lang po yung araw noon na magagamit niya at kailangan niyang bumalik sa ating bansa. Pero dahil sa nangyayari nga pong galawan po ng administrasyon ni Bongbong Marcos, nagdadalawang isip pong bumalik si Senator Loren Legarda. Pero yun po yung sinasamantala ngayon ng Office of the Ombudsman dahil yun ang pwede nilang gamitin para sabihin na meron po talagang itinatago itong si Senator Loren Legarda kaya ayaw bumalik ng Pilipinas. So ito panoorin po natin itong balitan to kung saan nga po tinatarget na po ng administrasyon ni Bongbong Marcos itong mag-ina na si Senator Loren Legarda at yung anak niya si Congressman Leandro Leviste. So ito panoorin po natin pero siyempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe or nakapollow sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe and or follow button at the same time, pa-share and like na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Kinokonsidera na ng Office of the Ombudsman ang pagpapakansela sa pasaporte ni na Senador Loren Legarda at Batangas Congressman Leandro Leviste. Iniuugnay ang mag-ina sa umano'y ghost electricity na kinakasangkutan ng kumpanya ni Leviste di umano. Narito ang agenda. Grabe yung pagkakagawa ng ng pamagat ni Boying Rimulya, ghost electricity. Kasi alam naman natin yung ghost project, ghost flood control project, talagang masakit sa tenga ng mga Pilipino yan. So, kailangan gamitin ni Boying Rimulya yung ghost electricity para madaling makakuha ng simpatya sa mga Pilipino. Ito ang agenda report ni John Riz Calata. Kahina-hinala na para sa Office of the Ombudsman ang extension ng medical leave ni Senador Loren Legarda. Sa gitna ito ng nilulutong graft at plunder cases ng anti-graft body laban kay Legarda at kanyang anak na si Batangas Congressman Leandro Leviste. Kaugnay ito ng umano'y ghost electricity na kinasasangkutan ng Solar para sa Bayan Corporation ni Leviste na bigong maibigay ang mga ipinangako nitong deliveries sa ilalim ng nakobrang government contracts. To us, of course, we want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman. Hindi rin inaalis ng Ombudsman ang posibilidad na humingi ng asylum sina Legarda at Leviste na kapwa napaulat na nasa France. The only ground that she would be using to seek for asylum is political. Tingnan nyo, no, kung gaano mag-isip ngayon ng Office of the Ombudsman tungkol dito sa pagbiyahe ng mag-ina. So, pumunta raw ng France para humingi raw po ng political asylum sa bansa na yon para hindi sila maaresto. So, doon pa lang medyo makikita na natin kung gaano po ka-powerful po talaga ang Office of the Ombudsman kapag napunta po sa, sabihin natin, maling tao. Kasi kung hindi si Boying Rimulya nakaupo dyan, iisipin ng marami, patas yung pag-iimbestiga, walang bias, talagang ginagawa lang yung trabaho. Pero dahil si Boying Rimulya ang nakaupo, hindi talaga may aalis isipin ng tao na ito ginagamit po ni Bongbong Marcos para sa kanyang mga kalaban sa politika. Is political persecution. However, everybody sees the facts. Everybody understands kung ano yung naging problema sa ghost electricity. Dahil dito, ikinokonsidera na ng Ombudsman ang pagpapakansela sa pasaporte ng mag-ina. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, hanggang bukas, August 19 na lang ang travel authority ni Legarda. Sa September 24 naman matatapos ang 2-month travel authority na hiningi ni Leviste. Para sa agenda, John Riz Calata, Billionario News Channel. So, patapos na po yung ni-request na medical leave ni Senator Loren Legarda at kung hindi daw sila makakauwi o hindi makakauwi kagad ng bansa itong si Senator Loren,
ipakakansela na po ng Office of the Ombudsman. Re-request po nila yan na kanselahin po yung mga pasaporte po ng magnanay. So, lalabas po niyan, wala na pong, hindi na po valid yung kanilang mga passport at mahirapan na po silang magpalipat-lipat ng ibang bansa. So, ang ending nito, pwede na silang maharang sa mga airport once na sila tatalon sa ibang bansa para dun naman mamalagi. So, pwede silang mapa-deport agad-agad once na ganun yung mangyari na makansela nga po yung kanilang pasaporte. So, ang mangyayari niya, pag ganun ang naging sitwasyon, so madali nang palalabasin ng administrasyon ni Bongbong Marcos na nagtatago nga itong si Senator Loren Legarda kasama yung kanyang anak dahil merong iniiwasan o merong ayaw may mangyaring makukulong itong si Senator Loren Legarda. Ngayon, if ever na hindi yan makulong si Senator Loren Legarda at biglang magkaroon ng hocus-pocus, mukhang ang magiging susi na lang dito para hindi maaresto o may alis sa ganung sitwasyon si Senator Loren Legarda yung kanyang pagbaliktad doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Alam naman natin na hinihilot pa hanggang ngayon yung threshold po na 16. So dahil imposible nga makuha yan ng mga prosecution ng mga anti-Duterte, ang pinaka-plano nila ngayon ay yung mapabaliktad nila at makumbinsi yung mga senator judges na bumoto para i-convict itong si Vice President Sara Duterte sa impeachment para hindi na siya makatakbo sa 2028. So makikita na natin dito na yung galawan ngayon ni Bongbong Marcos talagang nakapokus para hindi na matuloy yung pagtakbo ni VP Sara gawa nga ng walang mapiling susunod na successor itong si Bongbong Marcos para ipagpatuloy yung kanyang mga gawain. Siya lang hinakakita na maganda daw. Pero yung mga Pilipino sukan-suka na kay Bongbong Marcos pero hindi naman nakikita ni Bongbong Marcos yun. Pero ipinipilit nga niya yung kanyang kagustuhan. Kaya since wala nga siyang may lagay kung sino yung pwede niyang maging frontliner sa darating na 2028 dahil sino ba naman yung loko-lokong papayag na magpa-endorso kay Bongbong Marcos gawa ng bagsak na bagsak yung kanyang trust and approval rating kiss of death nga daw yan. So lahat po ng mga didikit kay Bongbong Marcos puro kamalasan po yung aabutin sino po yung maglalakas loob na pumayag para magpa-endorse dito kay Bongbong Marcos. Kaya medyo medyo tricky itong ginagawa ngayon ni Boying Rimulya. So, pwede nilang mapabaliktad yung mga kongresista or yung mga senador para bumoto. Kung hindi man nila ito makakuha maipakulong, yung pagbaliktad nila, yung magiging susi para hindi sila makasuhan. So, sa palagay po ba ninyo, babaliktad po ba si Senator Loren Legarda para ma-convict itong si Vice President Sara Duterte? So, paki-comment down below po kung yan po yung inyong opinion. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.